Mga ka-LM, meron po akong nakitang napakaliit na motor dito na parang sports big bike ang datingan pero talagang small yung kanyang size at talagang very attractive at napaka-cute, no? Bagay na bagay ito para dun sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran. Anyway, mga ka-LM, ito po pala yung kanilang Benelli TNT 135. Gaano nga ba kaganda ang motor na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Napakalupit ng dating nitong kanilang Benelli TNT 135. Dahil nga po, sports bike yung kanyang style. Pero small po yung kanyang size. At dito po sa harapan, very attractive po itong kanyang headlight. Dahil gumagamit po ito ng projector light. So magkabila po yan. Asahan natin, napakaliwanag po ng buga ng kanyang ilaw. May additional pa na LED rito po sa bandang itaas. At dito naman po sa ibaba, letter V yung pagkakadesign, may additional lights dito. Mayroon naman po itong high beam and low beam. At nandirito naman po itong kanyang mga turn signals na mahaba po yung pagkakadesign. LED na po lahat ng kanyang ginagamit pagdating sa kanyang lighting system. Nagkaroon po ng dalawang butas rito yung kanyang windlet. Glossy black naman po itong kanyang face cover. Hanggang rito sa gitna. At may nakalagay naman po rito na Benelli yung kanyang brand name. At dito naman po sa kanyang telescopic fork dito sa harapan, nakakamangha rin mga ka-LM. Although maliit lang po tong sports bike na to, pero equipped po ito ng inverted telescopic fork. Kaya no, silver color naman po siya. Asahan natin makakapagbigay po yan ng outstanding na bouncing performance in any road condition. At dito naman po sa kanyang front fender, two-tone color combination. So apple green po yung kanyang color, nagkaroon ng butas rito, combination with matte black. At pagdating naman po rito sa kanyang braking system dito sa harap, ito po ay equipped with single rotor disc brake along with two-pot caliper na matte black. Yung kanya naman pong cast wheel, Y design and then apple green din po kaya napakalamig sa ating mga paningin. Ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harap ay mayroong 120 by 70-12. At ang kanyang stock tires pang city riding condition, makapal din po yung kanyang gulong rito sa harapan. Silipin naman po natin itong kanyang semi-digital meter panel display. Combination po ito ng analog at saka digital display. Nandirito naman po yung kanyang RPM gauge. At pagdating po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with mechanical key. Maganda rin po itong kanyang physical key. And then meron na rin po siyang lock rito for safety purposes. So balik muna natin. Ang kanya naman pong handlebar is naked, kaya napaka-flawless. Silver naman po yung kanyang color. Pagdating naman po sa mga button selector, dito po sa kaliwa, meron tayong passing light, high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Nandirito naman po itong kanyang clutch, silver color, malambot din. Sa kabila, mayroon po tayong engine kill switch, mayroon po siya. Mayroon pong on and off sa para naman po sa kanyang headlight at ang kanyang electric starter. Nandirito naman po itong kanyang front brake. At pagdating naman po rito sa kanyang fuel tank, very attractive din. Brusko yung kanyang pagkakadesign. Nagkaroon po kasi siya rito ng extension body cover, no? So apple green yung kanyang color. Anyway, mga ka-LM, ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 7.2 liters. O, napakalaki na rin, 'di ba? Ang kanya naman pong fuel tip is silver. Nagkaroon po siya ng two-tone color combination na black and then apple green. May Benelli naman po rito na decal. At mayroon po siya ritong black and then may stripe na black, which is kung ating titignan is 135 po yan. May Benelli po rito in white color, decal, along with matte black naman po na color para po dito sa sharp edges nitong kanyang extension body cover dito sa harap. At very attractive po itong kanyang body frame, no? Masasabi natin na matibay kasi nga nagkaroon po siya rito ng mga brace which is nahahawig po siya sa mga tulay, no? Rounded shape naman po, metallic apple green yung color nitong kanyang body frame. At ito naman pong kanyang engine cover is parang dark silver yung color. Anyway, mga ka-LM, ito po pala ay mayroong engine displacement na 135 cubic centimeter engine displacement. At ito po ay naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valves. At ito naman pong kanyang shifter ay equipped po ito ng 5-speed manual transmission. Ito naman pong kanyang pillion step sa ating rider, mayroon po siyang rubber cover.
Pero ito po ang ating pillion step is cast iron po siya kaya more durable. Ganon din yung kanyang brace, no? Napakatibay. Ang ganda rin, napaka-porma. May additional po rito na plastic body cover. Dito naman po sa kanyang swing arm, rounded shape po yung ginamit nila rito. And then ang kagandahan niyan, no? Napakahaba nitong kanyang swing arm. Pormadong-pormado yung kanyang dating. Isa pa, kitang-kita natin, nandirito po yung kanyang monoshock absorber. Aluminum. So yung color po nito is silver, not fadable. Yung kanya naman pong coil spring is matte black. At ito po ay adjustable. Yun ang kagandahan niyan dahil pwede po natin siyang i-adjust. Depende po sa road condition. At nandito naman po itong kanyang chain cover na matte black. Included na rin po rito yung mud guard. So kung halimbawa, madadaan naman tayo sa mga mapuputik, no? Mapipigilan po nito na matalsikan ng mga putik or dumi itong other body parts nitong ating motorcycle. Mapunta naman tayo rito sa kanyang side cover. So matte black tong part na to, nagkaroon ng butas rito. May apple green dito na decal. At may susian naman po rito na kung saan ay pwedeng buksan itong upper part nitong ating upuan. Meron naman diyang maliit na compartment na pwedeng paglagyan lang naman ng papers. At nandirito naman sa side cover na to, metallic black. May apple green tayo rito na decal with white. Ang nakalagay po dyan is TNT 135. Yan naman po yung kanyang model name. At very attractive pala mga KLM dahil nga po itong kanyang side cover dito is dito na po pala nakalagay itong kanyang integrated na turn signals. Ayun, ang ganda. No? So hindi po siya naka-pop up. Very visible yan kasi kitang-kita naman natin napakalaki. At ito pong kanyang tail light, maganda rin yung pagkaka-design, no? Mahaba. LED na rin po yung kanyang ginagamit para po sa kanyang brake light. Dito sa bandang itaas, may nakalagay naman po rito na Benelli brand. At ito pong kanyang upuan, nagkaroon po siya ng partition dito. Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo, may susian rito, pwede po natin itong buksan. Malambot naman itong kanyang upuan mga ka-LM. Saktong-sakto lang ha. Two-seater po ito, although maliit itong motorsiklo na to, pero naka-design po ito pang dalawahang tao. Matte black naman po yung color nitong kanyang stock na upuan. At ang atin pong Benelli TNT 135 ay mayroon pong 160mm na ground clearance. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way, mga LM, ang aking height is just around 5'6". Kitang-kita naman natin, no, flat-footed tayo rito. Kaya highly recommended po ito para dun sa mga kababayan natin na flat-footed. Anyway, mga KLM, napakababa lang talaga nito at maliit din po yung kanyang size. Kaya talagang very comfortable, no? Kayang-kayang i-maneuver ito ng mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran. Mapunta naman tayo rito sa kanyang rear fender. Ayan, no? Ang porma. Gaya ng sabi ko sa inyo, no, nagkaroon siya ng extension rito na rear fender. Naahawig naman to sa mga classic bike na design, no? At ito pong naka-imbus na part na to dito sa bandang itaas, ito po yung kanyang plate light. At ito na rin po yung kanyang plate holder. At sa bandang ibaba naman, may added reflector lights ulit dito mga KLM. Red naman yung kanyang color. Well, mapunta naman tayo dito sa braking system dito sa likuran. Ito po ay equipped with single rotor disc brake rounded shape along with single pot caliper na matte black. At yung kanya pong cast wheel is Y design na apple green yung color. At ang mga sukat naman po ng gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong 130/70-12. Napakalapad po nitong kanyang rear wheel. At para sa akin mga KLM, napaka-sporty ng style nitong kanyang stock muffler. Dahil nga po ito ay chrome color at stainless po siya. Nagkaroon naman po siya rito ng dual exhaust. Kaya talagang napakalupit din ng kanyang dating. Sports na sports yung kanyang style. Ito naman pong kanyang head protection guard, stainless pa rin siya. Kaya very attractive talaga. Ito naman pong kanyang foot brake is cast iron. Silver naman po yung kanyang color. Very durable po yan. Napakaganda ng dating nitong kanilang Benelli TNT 135. Naa-attract talaga ako dahil nga po yung kanyang pagkakadisenyo, sports big bike pero small po yung kanyang size. Kaya tamang-tama ito para dun sa mga kababayan natin na gusto ng uniqueness pagdating sa design ng mga motorcycle. At the same time, abot na abot nila dahil nga po napakababa lang ng motorcycle na to. Anyway mga ka-LM, ang presyo po pala ng ating Benelli TNT 135 ay nagkakahalaga po ito ng 99,800 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 5,000 pesos. O imagine mga ka-LM ha, 5,000 pesos lang po.
yung down payment para sa motorcycle na to, pwede nyo na po siyang mailabas. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay merong 4,970 pesos. Sa loob po yan ng 36 months. At para naman po sa mga kababayan natin na gustong maglabas nitong kanilang Benelli TNT 135, ay maaari nyo po silang puntahan. Dito po yan sa Benelli, Dagupan City, Pangasinan Branch. At para naman po sa mga gustong magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8 a.m. until 5 p.m. from Monday to Saturday.